Itong in-order natin na gawing inahin. So, isa lang muna yung in-order natin, guys. So, nakikita nyo, guys. Mga ganyang forma. Hulaan ko lang. Hindi ko pa kasi natanong to kung ano yung lahi at ano yung pinapakain, weight and dry ba. So, sa nakikita ko yan, guys, weight feeding ang kain yan. So, tatanong natin mamaya sa may-ari dahil dinaan lang po kasi dyan. Dinaan lang sa kalsada, maulan, hindi pa natin naitanong kung anong lahi, pero hulaan ko, guys, ha, hula lang kung talagang marunong tayo tumingin ng lahi ng baboy. So ito, napapansin ko, may dugong large white po talaga ito. Yan, ganyan yung large white, guys. Kunting idea lang, sa based sa experience ko. Yan, medyo babalahibo siya. Yan, ganyan talaga ang large white, medyo balahibo. Tapos tayo yung tenga. Tapos yung tiyan niya, sa forma niya, so wheat feeding ang pinapakain nito. So itatanong ko pa mamaya, pupuntahan ko yung may-ari. Dinaan lang kasi ng sasakyan niya. Tapos kinuha ko lang diretso. Yan, so ganyang itsura. May laing large white po talaga. Hindi ko lang alam kung ano yung crossbreed nito. Pero formang large white po talaga siya. Yan. Tapos meron na siyang tag. So masasabi natin na hybrid po talaga siya. Yan. So 14 lang yung DD niyan, guys. Sinabi na sa akin yan 14 yung DD. Tas, yan. So biik pa siya. So pwede na pumili na gawing inahin. So binili ko ito 5,000 isang piraso. So sulit na sulit po sa 5K. Ako na lang magpapalaki nito. Tapos maganda na yung forma niya kahit bake pa siya. Ang haba ng paa niya sa sa likod compare sa harap. So napakagandang lahi po talaga ito. Yan, napapansin niyo, guys. Yan. So ano siya sa taas. Yung likod niya mataas. Kasi nga mas mahaba yung paa niya sa likod compare sa baba. So kakarating lang nito, so may tag na rin. So ang gagawin natin dito, alagaan lang ng maayos. So hybrid po ito, guys. Yan, nakikita nyo. Tingnan nyo yung mata, guys, magkaiba din yung kulay. Dito maitim, dito medyo foreign eyes. Adek. So tatanong natin kung ano din pinapakain nito. Hindi ko pa pinakain to, kakarating lang. Ayan, kita nyo, guys, pag mga ganyan, yung maliit lang ang ulo, medyo yung bilog yung ulo, hindi naman bilog, malalaking ulo. Tapos tayo yung tinga. Yan po yung mga sign ng large white. Yan, tas tinan yung puwet, guys, bake pa lang, maporma na. So yun, guys, update ko kayo nito. Gagawan ko tong ng procedure hanggang sa maging inahin, hanggang sa first EI. So abangan nyo to, guys. So ito yung dalawa ko, iniwan yan. Ito nasa 5 months na ito mahigit. Yan. Ito ang lahi nito is crossbred na sa large white tsaka Duroc Petrin. So kaya ako nag-iwan dahil panimula natin sa pag-iinahin at ito na lang yung natira sa baboy ko, lahat-lahat sa inahin ko na siyam, tapos yung mga patining. So ito na lang po yung dalawa na naiwan. So first time ko po na sa 7 taon, ito na lang po yung naiwan dahil dumaan yung virus dito sa lungsod namin. So dinispose ko lahat yung mga dapat i-dispose at nag-iwan ako ng dalawa. At ito yung magiging pangatlo. Yan, hi Dick! Gumalaw yung tinga. So yun lang, guys, abangan nyo to yung mga procedure dito para for ideas sa mga kapwa backyard hog raisers. So ito sana maganda yung kalalabasan at makakabawi na tayo soon. So yun lang, guys, happy farming, God bless.